tinitingnan natin yung mga, kasi medyo may karamihan din yung bilidong karne, and then yung iba naluto na yata, yung iba hindi pa, ganun. Balit, contact tracing, tinrace lahat mga nakabili ng karne at saka yung mga kumain na, and then ino-observan sila for signs and symptoms. Puspusan na ang ginagawang paghahanap ng Cagayan Provincial Health Office sa mga residente ng Barangay Matalao sa munisipalidad ng Santo Niño na posibleng nakakain ng double-dead na kalabaw na inihinalang positibo sa anthrax. Katuwang ang Central Office ng Department of Health, nagsasagawa na ng contact tracing ang mga otoridad upang matunton ang mga residente na nakakain ng kontaminadong karne. Base sa impormasyong nakalap ng Provincial Health Office, sinasabing kinatay ang nasabing kalabaw matapos na masawi pero hindi tukoy ang dahilan ng pagkamatay nito. Matapos nakatayin, ibinenta pa ng may-ari ang karne nito sa nasa 141 residente sa lugar. Nauna nang nakaranas ng lagnat, panghihina at pagkakaroon ng mga sugat o black lesions sa katawan ang mag-amang kasama sa mga nagkatay at nakakain ng botsyang karne. Ayon kay Dr. Raymond Ruiz, ang officer in charge ng Provincial Health Office Cagayan, sa ngayon ay hinihintay na lamang ang resulta ng laboratory exam ng mga ito upang matukoy kung positibo nga sila sa anthrax infection. Kumuha na sila ng specimen from CVMC, then pinadala sa Manila para ma-check kung talaga, ma-confirm kung anthrax ngayon. Although yung mga simptomas at saka yung mga signs na yung signs niya is mukhang cutaneous anthrax siya. Sa ngayon ay patuloy pang inoobserbahan ang kalagayan ng mga pasyente, gayunman unti-unti nang gumagaling ang mga ito mula sa pagkakasakit. Ang anthrax ay isang uri ng sakit sa hayop na dulot ng bakterya. Maaari itong maipasa sa tao kung makakakain o maipapasok sa katawan ang karne ng hayop na kontaminado ng sakit. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.